Paano po ba kayo na-involved sa DDS dito sa tinatawag na Davao Death Squad? How much time did you spend there? Ganito bang istorya ng personal ko na nabuhay. Noong 1980, nag-apply ko ng police sa Davao City Police Department, Manggalaw. And then 1980, ito, April 16, na-appoint ako as a patrolman sa Davao Metropolitan Police District or Metro Discom. Then by 1988, by 1988, nung na-appoint ito si Mayor. Hello, Christian? Opo, sir. I'm listening. Okay. Noong 1988, nang ma-appoint si Duterte as Vice Mayor, and then naghanap siya ng mga bodyguard. So isa ako sa na-recommend ni then Police Captain Ernesto Magasahi na isa sa kanya mga bodyguard driver. Hanggang sa na-elect siya as mayor, hindi ko nagkamali, 1988, nag-upisa ang Double Death Squad. Nung pinatawag kami ni Mayor Duterte, siya pang leader noon ng Mayor's Unit. And then it was a change later into the Heinous Crime Task Force. Mga 8 kami na personnel ng Heinous Crime Task Force ang inutosan personal ni Mayor Rodrigo Roa Duterte na mag-conduct kami ng extrajudicial killings sa mga suspected shabu users and pushers using the style of riding in tandem. And then siya mismo nagbigay sa amin ng mga motor, nagbigay sa amin ng mga 4 wheels ng mga sasakyan, armas, and then allowance. Dito talagang napasubo ang buong buhay ko. Pumatay kami ng maraming tao at tumanggap kami ng maraming pera galing mismo personal kay Mayor Rudy Duterte. Then sometimes sa kanyang bodyguard driver na si SPO4 Sunny Bilaventura and ito si Kungo na sa akin lang, Christian, sabihin ko sa inyo, nung ako ang nag-lead sa team ng Heinous Crime Investigation, Double Death Squad. Yan si Pongo ay taga-bili ko lang yan, Maruya. Maruya? Maruya. Pinirito saging. Opo, paborito ko rin po yung Maruya. Yeah. So dito is talagang na lead lang kami ng Duterte na ang kanyang drug war campaign sa Davao City ay totohanan ito. Pero dapat malaman ito ng taong bayan at ang publiko. Nung mag-start na yung kidnap or ransom program ng war on drugs ni Mayor Rodrigo Duterte sa Davao City, nawala na ang bilik-bilito. Dahil ang mga nawala na po yung... Di-allow kami, nawala ang bilito sa kanya, dahil di-allow na kami na yung mga suspected shabu users and pushers sa Davao City ay dapat ng grupo namin para lang mag-multiply yung funds namin for operation ng Davao Death Squad. Dito, Christian, pangalanan ko kung sino itong pina-abduct ni Mayor Duterte sa Davao City hanggang ngayon, missing pa rin at naghintay ang kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Despite na nakabayan sila of millions of pesos sa alleged kidnapper na yun lang pala ang mga pulis ni Mayor Rodrigo Duterte. Isa ako dito kay Alan Yap. Nasaan na po yung Alan Yap? Nasa loob pa rin po. Sorry, nasaan po? So, missing siya, patay na ha. And then ang pamilya nagbigay ng 5 million sa mga suspected kidnappers na hindi alam ni Mrs. Yap, nanay ni Alan Yap, na kami lang pala ang kanyang anak. In fact, ang 45 caliber ni Alan Yap nasa posisyon ngayon ni SPO4 Ben Benilo Laud. Another naman na pinakidnap ni Mayor Duterte si Danny Ong. Si Danny Ong ay anak na may-ari ng 3-in-1 Trading Corporation sa Barangay Obrero sa Davao City. Nasuspikan si Danny Ong na involved na pag-procure ng mga chemicals, pero hindi po ito pinaimbestigahan ni Mayor. In fact, pinakidnap si Danny Ong at nagbigay ng another 5 million sa pagkaalam ko
dahil ang kumuha sa pera ang grupo ni SP Opol, Desiderio, Claribel at ako. Nilagay ang pera sa Davao Memorial Park and San Pedro Memorial Park. Hindi separate ito para mahirapan kaming mahuli. Another Okay. pinakidnap ni Mayor Duterte. Si Ito po Philip bang- Lam. Okay, go ahead. Sige. Si Philip Lam. Nakaribal ito sa negosyo ni Michael Yang. Si Philip Lam ay meron siyang mercantile clothing store sa Yangorin Street sa Davao City, malapit sa GCLA ni Michael Yang. Pinakidnap din ito ni Mayor Rodrigo Duterte. Ang hiningi is record ko is 20 million pero na-reduce ito to 10 million. Ang grupo ni SP Opol Bienvenido Laod, ako, SP Opol Desiderio Torrebel, and Police Inspector Paul Hincio Pab. Iyan na po. Wala na akong ilagay iba. Yan po ba lahat nando sa affidavit nyo? Yung sa handwritten at saka dun sa computer written? Sa handwritten po. Sa handwritten. Okay, ganito. So basically, kung may mga binabanggit kayong mga so, dito corroborated, no? Tama po ba? Kung meron kayo sinasabing dinukot kayo, edi dapat nawawala yan. Meron police record po ba lahat yan? Lahat ito naka-record po sa mga police station at saka sa Davao City Police Office. Okay. Kayo mismo, ano yung personal reason nyo? May pinahapyawan na kayo kanina, no? Pero, paki-explain nga po, bakit bigla kayong tumalikod after spending so much time dito sa DDS? Dahil nung nadiskubrihan ni then Police Captain Asierto, yung Davao sa Dumoy Toril, Davao City, ay lalong grabe ang pangamba ko sa suspicion ko na ito si Mayor Duterte ay hindi ito totoo na nagkampanya laban sa illegal na droga sa Davao City. Kung hindi, ito ang pinaka-lord of the drug lord sa Davao City. Bakit? Bakit ang mga mabigat na mga drug lord sa Davao City, katulad ni Michael Yang, ni Charlie Tan, si Sammy, protektado niya ito lahat. Tapos, ang mga hindi allies niya, katulad ni Philip Lam, pinakidnap niya si Joey Ko, alis Joey Ko, pinakidnap niya. Missing hanggang ngayon. Yung mga suspected na mga sabi users, enforcers sa Davao City, pangalanan ko na. Si Daniel, si Alanyap, missing hanggang ngayon. Despite sa mga millions of pesos na nabayad sa mga kidnapper, which is the DTS. Okay. Of course, dito sa mga ganito kabigat na mga allegation, we have to ask further, no? So, I hope you don't mind. So, in basic question, lahat po ba, how did you know all these things? Lahat po ba ito personal knowledge ninyo? And why should the public believe you? Well, based sa personal knowledge po, dahil on 2021, nung bumalik ito si Mayor Duterte as Mayor ng Davao City, kasama-kasama niya palagi ito si Michael Yang, Sammy Uy, at si Charlie Tan. In fact, sila ang pinakamabigat na mga funds campaign contributor ni Mayor Duterte at that time. On 2001. And then, inutusan ako, personal, kasama si SP Opol Sunny Buenaventura, napantayan namin ang katauhan ni Sammy Uy at ni Michael Yang dahil itong mga ito daw ay investor sa Davao City from China. Lalo pa yan si Michael Yang. Tapos nagtayo ng isang can-fish factory sa Dumoy Toril, Davao City, which was later discovered as